Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2 Gs sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka, at subangon, mga bagay nga importante. Aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. May mga po Western Visayas, may mga po syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Webes, kinisyon kita Pedro 5, 2026. Programa nga magadulong sa iyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Kinang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong hapon, mga kabiyanan, si President Ferdinand Marcos Jr. ang dinapit sa launching sang Technical Education and Skills Development Authority Skills Passport mobile application sa makabagong San Juan National Government Center sa San Juan City. Ang Digital Skills Passport is an all-in-one application nga mag-link no, sa mga Pinoy sa training, scholarships, kag job prospects. It is designed to document learner competencies, support personalized learning pathways, and connect skills to opportunities. Serving as both a digital identity and portfolio, ang application enables users to securely store, manage, and showcase ang ilang skills kag credentials. Key features, kinalakipan sang skills passport for verified tested credentials, job opportunities for employment matches, learning paths for online training access, scholarships displaying real-time program availability, kag centers near me for locating TESDA accredited institution. So sa sini nga mga tinion, no, ongoing ang program dira sa bahin sang San Juan City, kag any moment magahatag sang mensahe si President Ferdinand Marcos Jr. So standby na sa aton nga mga kauturan. Para naman sa mga kauturan nga mahilig sa pagtaya sang loto, 642 kag 649 ang estimate jackpot price sa Mega Lotto o kon sa 642 ang Mega Lotto 645 ini siya. Ang Lotto 642 10 million kag ang Super Lotto 649 32 million 500,000. Bao tikon magdaog kasi ni masanag ang imo future sini. Maka-provide ka sa imo pamilya at the same time makabulig ka man sa mga nagakinahanglan. Naman ang pinaka-importante. Hindi tagit pagkalimtan nga magpalabot sang bulig sa aton nga mga kauturan nga nagakinahanglan. I-share tagit ang blessings. Sa iban pa naton nga balita, mga katunan, sa Banwa sang Miagao, ongoing ang celebration sang Salakayan Festival 2026. Kagabi, mga kabyanan, patigayon ang Liga Night. Kag sa selebrasyon sang Liga Night, mga kabyanan, gin-recognize sang Banwa ang mga barangay officials ngati nagpakita sang ilang outstanding nga performance
nga nakabuligid sa ilang community. Madamo-damo no ang nagkabaton sang pagkilala damo sang kategorya ngati ang nakita naton sini ang mga barangay officials, mga workers mas magapanikasod pagid no sa ilang trabaho kay ti gina-recognize sila sang banwa kundi kita magsala ano ni no barangay based ni ang paghatag sang awards eh kung ikumpara mo sang iya sang DILG nga may araman sila nga ginahatag. So gintagaan pagkilala ang best performing barangay nutrition scholar, barangay health worker, barangay service point officer, barangay child development worker, barangay tanod, best performing barangay tanod, best performing barangay treasurer, best performing secretary kag best BASO coordinator, best performing barangay kagawad. Kag speaking of barangay kagawad, luyag ko lang i-congratulate ang akon nga mother si kagawad Aldea Tarosa. Kuha niya ang best performing barangay kagawad. Imagine 119 times mo sa 7 mga 700 upon sobra 700 ka hindi mga diragit sa mga 800 no ang barangay kagawad sa bilog nga banwa sang Miagaw kag siya ang napilian bilang best performing kagawad kag proud gid kami no sa pamilya namon kag pasalamat kita no sa mga barangay officials man nga kaupdanan ni kagawad Aldea. Okay, balikan ta lang no ang aton nga pagpangalagad ano na kita no maghatag kita sang ligwa para nga pabati sa inyong mensahe ni President Ferdinand Marcos Jr. live. Hindi ako nahirapan Our TESDA educators and learners, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Ngayon ay inilulunsad natin ang isa na namang reforma upang mas mapadali ang serbisyo para sa ating mga kababayan. Ito ngayon ang TESDA Skills Passport Mobile Application. Isang hakbang ng pamahalaan upang mas mapalapit ang kasanayan at oportunidad sa bawat Pilipino. Sa panahon ngayon, hindi na talaga mahihiwalay ang teknolohiya sa ating mga buhay. Halos lahat konektado sa internet. Halos lahat may access at gamit ang cellphone. Pag-aaral, pakikipag-usap, pati trabaho, digital na rin. Kaya gagamitin natin ang teknolohiya at ang pagkakataon nito upang makasabay sa takbo ng panahon at mapalawak ang oportunidad para sa ating mga kababayan. Likas naman, masipag at mabilidad ang manggagawang Pilipino. Ang kailangan lamang ay mas maraming oportunidad upang magamit ang kanilang galing at pagsisikap. Ang edukasyon at pagsasanay ang puhunan natin para sa isang maunlad na kinabukasan. Kaya, todo buhos ang aking administrasyon ng pondo at suporta para sa edukasyon. Lagpas sa 1 trilyong piso ang inilaan natin para sa edukasyon ngayong taon. Patuloy rin natin pinagtitibay ang suporta sa kasanayan at sa pagsasanay. Sa taong 2026, halos 20 bilyong piso ang inilaan ng pondo para sa TESDA. Ito ang pinakamalaking budget na kanilang natanggap upang mapalawak naman natin ang mga programa sa scholarship at saka mga skills training. Ngunit, bukod pa sa pagpaparami ng mga training at scholarship, lalo pa natin pinapadali at pinapalapit ang mga oportunidad sa ating mga kababayan. Sa pamamagitan ng TESDA Skills Passport Mobile Application, may all-in-one na digital platform na tayo. Dito makikita ninyo ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa TESDA trainees, scholarship, employment opportunities, TESDA accredited training institution, at TESDA online training courses. Meron din itong function sa mga gumagamit na planuhin ang kanilang mga pagsasanay. Para sa ating TESDA Scholar, mayroon kayong sariling digital storage kung saan mapapatunayan ang inyong national certificate at mga training. Tinanong ko nga kay Sek Kiko kung paano
kung ako employer, paano ako nakakasiguro na yung mga pinapakita na sinabing dinaan ng training ay totoo. Ay yun lahat ng mga impormasyon dito ginamit na natin ang blockchain para maliwanag na maganda at totoo lahat ng impormasyon na inyong binibigay. Mas mapapadali rin ang pag-aaral online, pati ang pag-a-apply sa mga scholarship sa pamamagitan lamang ng iisang aplikasyon. Bukod dito, mayroon ding online AI assistant na handang tumugon sa inyong mga katanungan anumang oras. At bilang TESDA certified, magkakaroon kayo ng access sa mga serbisyong mag-uugnay sa inyo sa mga oportunidad sa trabaho. Maaari rin itong ituring bilang isang job portal site. Ikokonekta rin ito ang mga estudyante, graduate, manggagawa, at ang industry representative mula sa lahat ng rehiyon ng bansa. Ang TESDA Skills Passport mobile app ay isang maaasahan na magagamit natin sa digital space. Maliban sa pagtiyak ng integridad at kredibilidad ng mga credential ng bawat user, protektado pa ito at ang personal na impormasyon. Mga kababayan, asahan ninyo na kami sa pamahalaan ay hindi titigil sa trabaho upang tulungan na kayo ay guminhawa ang inyong mga buhay. Patuloy naming sisiguruhin na may sapat na pondo ang edukasyon. Palalakasin din namin ang pagsulong ng skills development ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya sa ating mga kabataan, TESDA Scholar at sa lahat ng gustong matuto ng mga panibagong mga skills, inaanyayahan ko kayo subukan at gamitin ang TESDA Skills Passport mobile app. Naway magsilbing itong tulay para sa mas masagana at mas maginhawang bukas. Sabay-sabay po tayong kumilos para sa bagong Pilipinas kung saan bawat Pilipino ay may kaalaman, may kakayahan at may kabuhayan. Maraming salamat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you very much, Mr. President. And now may we request the President to find the grandpas and group photo downstage. Likewise, we would like to request all our guests to gather at the center and join the President in a group photo. Ready? On the count of three, give us your best smile. 1, 2, 3. Thank you, Mr. President, for granting us a photo opportunity. Yes, pagkakaroon pinawala natin yung Pangulong Marcos. Itong paglulusot ng tinatawag na Western Skills Passport Mobile Application. Again, ang naglatapos ito na. Ang naglatapos sa ito ba, hindi? Yes, ma'am. Go ahead. Itong app na ito ay makikita na yung information sa mga training, scholarship, at online learning courses. Pati job opportunities kung ang isang test na graduate ay naghahanap ng trabaho. Makikita niya na rin doon sa app na doon. At considered na ito as job portal sites, itong test na passport mobile applications. At nandun na rin yung credentials ng mga users. Since ikaw ay graduate ng test na, nandun na rin yung mga credentials mo. Naka-install na doon at pwede mong bugutin anytime ipadala sa kung saan ka ba mag-upload. Ayaw na rin kasi AI assistant dito para tumugon sa mga info. Kaya ang pag-ikaw ay Pangulong Marcos, bukan itong test na apply ito at malaking ginhawa ito para doon sa mga users. Ang itinutuloy ng Pangulong Marcos yung malaking budget na ibinuhos sa pamahalaan, hindi lamang sa TESDA, kundi sa pangkalahatan doon sa education sector. Kabilang na ang TESDA. At mga ng Pangulo, patuloy na bubuhusan, susuportahan ang pamahalaan
ang education sector, kabilang na siyempre ang mga ginagawa dyan itong test na kung saan ay inilusad na nila itong skills passport mobile application at pinawarahan ng mga President Marcos Jr. Ang yan muna ang ulit sa mga naging bahagi ng tanong natin ni Pangulong Marcos para sa kanyang unang at kandidat sa pagkat mamaya ay diretso dito mula sa saluhan ng Pangulo papunta naman sa lungsod ng Pasay para sa isang pang-isip. Ang ulat muna pa rin dito sa lungsod ng San Juan para sa Bansang Pilipinas sa ating bansaran sa Pilipinas sa Republiko. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Nabatian si President Ferdinand Marcos Jr. sa launching sa sining TESDA Best Skills Passport mobile app. Ang nasambit nga mobile application isa ka all-in-one platform para sa mga empleyado, mga mamumugo nga ang ila digital passport ini ngati unang taon mo magamit nila sa ilang pagpasa man sa ilang mga kinahanglan sa pag-apply. So mag-serbi ni nga digital passport. 26 minutos magaligad sa takna alas 2 sa hapon. Mga kabinan, isa sa mga ginapanghandaan subong tugtog sa weekend ang Bagyo Basyang. Tagang Office of Civil Defense kahapon nagpatigayon sa virtual pre-disaster needs assessment. Ano ba lang mga kinahanglan nila nga panghandaan? Kagkaina may information kita na nakuha gives memorandum circular sa RDRMC na tinagamando na si Director Raul Fernandez na dapat magpatuman sa preemptive evacuation. Preemptive evacuation para sa mga high-risk areas, ang mga masami ginabaha, gina-landslide, kag ang mga lugar nga delikado man sa storm surge. Ito ang tangalabuton ng spokesperson sa OCD6 si Ma'am Tina Ilustre Mayor. Magpupunta sa piyak na linya, spokesperson sa OCD6 si Ma'am Tina Ilustre Mayor. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Yes, mayong hapon po. Kung mayong hapon man, salutin na lang ang mga pagpalamatigan ko manalaw sa mga programa. Ma'am, sa garon, kamusta na ang mga ginahimo nga preparasyon sa Office of Civil Defense may kantanan sa Bagyo Basyang? Actually, kahapon po nung adlaw, nagpatigayin ka as early as kahapon, February 4, sa pre-disaster risk assessment meeting kauban sa mga technical agencies, uniform personnel, national government agencies, kag gi-rekomenda ra siya sa alert status ang RDRRMC kung effective kaina alas 8. Pero liwat kita nga nagpagawa sa memorandum sa mga palapit si Bagyo Basyang, effective was alas 8 sa aga, batak na o kumagasaka ang alert status ang RDRRMC Operation Center to red. Ano ba ang buhat sila sa red alert status po? Gusto nyo sila mas ipasangkad ang aton preparedness measures, ang aton response clusters i-activate na, and at the same time, aside sa uniform personnel na mga duty sa RDRRMC Operation Center, maging kaupog na natin ng mga technical agencies kasunod sa DPWH, DSK Pag-asa natin, DILG, Department of Health, Department of Agriculture, kang ibang taon, kag ang PIA natin bilang crisis communication. Na tigay naman nga i-activate man ang mga response clusters natin on standby, kasubong sa account management natin, SRR, FNFIs natin, kag ibang natin mga clusters, para for bracing for possible impact, for the influx of the possible affected population Paul. Kailan kaina, sa ipatigayo natin na nag-update alas 11 siya kaya sa aga na tukiba natin ang potentially affected population sa bilog ng Western Visayas from as well siya sa projections ng DSWD
hasta February 7, posible na magalagot kita sa lapit sa tunga sa milyon sa mga individuals. Okay. Yes, specifically 93,011 families ini or 465,077 individuals in the whole region 6. Particularly tulong dito sa area sa Northern Aklan, southern portions of Antique and Iloilo. Ini sila ang posibleng maapektuhan sa mabasurahanin, pagbaha, and possible displacement because of evacuation. Okay. Ma'am, ano ko lang, no? Balikan ko lang, Northern Aklan? Aklan, Southern yes, Iloilo. Northern Aklan. Ang Southern Antique. Ay, okay. Yes. Ma'am, sa forecast kag sa updating no sang pag-asa, anong i-expect sa aton mga kauturan ang mga sanwa din naton may eksperyensahan ining mga mabaskog nga pag-ulan kag hangin? Actually, subong ang cloudy, natin, cloudy skies na exploration na natin, amin siya ng amat-amat. Okay. Actually, nasa kita sa karon sa signal number 1, pag gina-project na magasaka ang signal na ito sa pagpanalilapit ang bagyo. Sa karon wala pa naka-landfall ang bagyo, pero mabastog na ang mga pag-ulan dito sa area sa Northern Mindanao. Ang gina-expect natin nga diri sa may syudad sa Iloilo, ang sa pag-asa kanina, ang possible nga mag-experiencehan din natin is buwas na adlaw. Buwas sa gabi, hasta aga sa Sabado, mag-cross in siya sa sa southern Iloilo, pinakalapit niya. Mag-fall every 4 hours, nagpagawa sa forecast ng pag-asa, na pinakauna ng forecast track kahapon, nakita natin dito mga traverse pa sa Panay. Pero samtang nagadugay, kung naganubo ang iyang track, and as of 11 kanina, hindi na ini siya ang iyang direct path while hindi siya mag-traverse sa isla ng Panay, pero kumbaga matandong niya ang southern portion ng Panay. So the southern Iloilo and southern Antique. But because narisang dungan yung sa shear line na ginatawag natin, maging maulanon na ng area sa Aklan. Posible magabastog ang hangin. Okay. So that's tomorrow evening until Saturday morning. Okay. Ma'am, pero kung ikumpara ka, no, at least may iduyang aton mga kauturan. Kung ikumpara mo, sa mga nagliligad, to bilang ang mga bagyo, ma'am, sa later part sang 2025, mga kasino, makumpara, Kung dugdugan mo bagyo Tino everyone, direct ito siya Tino, din siya pinakalapit niya. Yes, Although si Tino, ito siya natandog, yung ito yung southern parts ng Iloilo, pero nalapit-lapit sila, nagpanaog lang ni Gamay si Basya. So, Typhoon Tino, although si Typhoon Tino, nag-intensify ito siya sa typhoon. Kini ang si Basya, ang ginalantaw ni sang Giras ni Pag-asa, nasa lang siya sa tropical storm. Natigil severe tropical storm. Pag gina-expect niya na once lang makatraverse na siya sa island, paggawa niya sa Sulusi going to Palawan, ma-downgrade pa siya ito ay tropical depression. Okay. So mahina yung hangin, pero malapad ang ulan. Okay. So ma'am, ang signal number 1 nga ini, may chance pa nga magsaka ini buwas sa signal number 2 or steady na ini ma'am, ang signal number 1 based sa forecast? Actually, based sa forecast, nakuha ang chance nga magsaka ini siya sa signal number 2, pero that's that. At talagin siya sa signal number 2 based man sa as of forecast, sa as of 11 kanina nga forecast sa Pag-asa. Ni ma'am, bilog ni nga Western Visayas. Yes, bilog ang Western Visayas kay kung lang tawon mo gani ang ilaban lang ang rainfall forecast for the next 24 hours hasta sa Sabado actually. Ang Iloilo, Guimaras, Iloilo, and Antique, posible na masakit ito orange rainfall warning. Meaning, torrential rains di siya. Heavy to torrential rains. Sige-sige na pag-ulan. Although ang Aklan and Catis, may yellow lang siya. So, muna nila na projection subong. So, nagtawon natin, buwas, weather updating, kita niwa, talas 11, nagtawon natin kung same ang gapon ng ilang projections. Ma'am, may memo ang ipagwa, ang RDRRMC, na magpatuman sa preemptive evacuation ang mga LDRRMCs pati identify nila ining mga high risk areas saan dapat nila ma'am isumuran subong ng adlaw or buwas pa anong guidance ng RDRRMC sini?
Actually, as early as kahapon, may mga verbal na mga panawagan si Director Fernandez, si RMC Chairperson Raul Fernandez, sa mga kabaluhanan na high risk because nga para makaprepare sila sa potential impacts. As sa subong, pwede ito pala siya makonsider na preemptive evacuation kasi rin wala ka-effect sa aton. But once may magwa na dronic report or affected, may mag-evacuate na because imbakaan na sila, ginula na, nawadaan kuryente, hindi na siya makonsider na preemptive evacuation, kundi effects na gindi na siya. So, samtang wala kasang effects, wala pa nag-ulan, dili sa Basang Visayas, sa subong po, wala pa ulan. Yes, ma'am. Samtang wala kasang ulan, ginapanawagan, gito panawagan natin for preemptive evacuation, especially along the landslide areas and along the waterways. Based man actually kanina sa presentation sa NIA, National Irrigation Administration, may tatlo ka mga areas, tatlo ka mga dams, diri sa may Western Visayas, ang ara na siya sa warning level, meaning, saka na ang level sa tubig, it might be from high tide or from the rains sa kamukiran na nagatanaog. Ako yung suswagi sa may Nina nga dam, ang sa Antique, at ang sa Aklan, Panakpuyan na dam. So mga warning levels na ini sila. And kung bubuan pagkikita sa torrential rains, posible nga magkataas pag na level sa dam. So muna ang ginapanawagan ginaton ang preemptive evacuation sa karon. Kag sa na-mention mo, ma'am, nga ang pagbaskog sang ulan, gina-expect buwas sa gabi, tubtob Sabado sang aga. So mas mayong subong tubtob buwas sa aga, makamat-amat na evacuate para nati ano na sila, no? Safe na sila kag Safe sila. Yes. Kag hindi mag-evacuate ni sila kung hindi man sila pagpabayaan mo kay ang DSWD nato nagpasaling na tumanta bastante sa ato nga food items Okay. nga naka-preposition sa mga banwa ang gudi atipan ipanagtan sa mga kultura nato naman choose to evacuate sa mga evacuation centers nato. Okay. Ito kami kaya ang ginakandukan nato sa ang worry nato sa karon kay gabi. Ang projection was is gabi ang tupa sa bagyo. So hindi na kita magkarantaran na dulong at posibleng mawadaan pa kita sa kuryente. Ang nangalakip sa panawagan ni Director Fernandez, hindi lang preemptive evacuation, kundi ang pagpatungan man o kung ang pagpreparar sa mga gamit sa balay ng emergency kits naton, fuel, emergency flashlights, go bags naton, di ng preparasyon man sa pagkadula sa power, pagkadula sa kuryente. Okay. Lastly, Ma'am Tinang, imo na lang mensahe, panawagan sa aton mga kabyanan. As always po, nung ginatarawagan nila ito sa ating mga kauturan, ang magpamati, gilid, kag mag-aligma sa posible epekto ni Bagyo Masyang. Hindi kita magsaling na malayo kita o kung wala pa kita ginabahaan, wala man kita napakitran, dapat maging proactive kita, magpatungan sa preemptive evacuation, kung malaan mo nga ka sa high risk na lugar na gatilir, and at the same time, preparahon na nato ng atong kaugalingan sa ating sa balay, na natawon ang mga power supply nato, ang mga emergency go bags nato, nagsantil kaon, bulo, pagtubig, paghambal gani nga mag-preemptive evacuation nakat na sa gilayon. Pag-isa pa natin yung panawagan nga magpamati gid sa mga advisories and early warning messages na gikan sa mga legitimate news sources, legitimate media practitioners at national government agencies agud nga hindi kita makapalaptas ang fake news na magatugas ang panic sa aton mga kauturan. Madam Ugid, salamat Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa OCD6 at siyang po ginatag mo ma'am diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Madaming mga salamat po kung mayong hapon sa inyo tanan. At yan mga kabyanan, si Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Office of Civil Defense Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So, ang ginabantayan ang Northern Aklan, Southern Iloilo, kag Southern Antique. Kag ti heavy to torrential rain. So, wala untat nga pag-ulan ang i-expect sa aton mga kauturan. So, would was kag ang possibility nga from signal number 1 masaka pa ini sa signal number 2. So preparahan gid dapat kag ang subong ka lang kung pwede ka mo ka-evacuate mas maayo gid kay parang hindi ka mababaan kag tawhay na pinsar niyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 39 minutos, makaliga sa takna alas 2 sa hapon, maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdum, magabalik lang ang programa Bantay Banwa.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paan ng manok, kaya ng baboy and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek or pakluning. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 42 minutos, magkaligad sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka muna nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. This time magakuha kita isang report from the DSWD Field Office 6. May naka-standby nga masobra 132,000 nga family food packs nga handay augment sa mga LGU nga maapektuhan sang Bagyo Basha. Detalye sa balita, kaunta sa report ni Marian Grace Sereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yan, mayong hapon. For mayong hapon, may naka-standby nga masobra sa 132,000 ka family food pack ang aton nga Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nga amo inipolno ang ready nga i-augment sa aton nga mga local government unit nga maapektuhan sa Bagyo Basha. Gipasalig po sa aton nga tagdumalangano sa DSWD nga handa ang regional office sa pagresponde sa mga maapektuhan sang bagyo. Sandag po sa report sa Pag-asa Iloilo radar station, ginapananaw nga maghihiwat sa initial landfall ang bagyo sa Eastern Mindanao Webes or today no February 5 sang gabi o kung kaagahon sang Biyernes February 6. Kag ginapananaw po nga magalabay no sa Kabisayan nakatundan sa Biyernes kag magahina sa isa ka low pressure area sa pagwa sini sa West of Philippine Sea sa Lunes February 9. So gipahayag diri po no sang ato nga DSWD6 nga ang ini mga family food packs ang naka standby or naka-preposition sa 69 ka strategic locations all over Western Visayas
lakip diri sa aton nga regional warehouse sa Banwa Sang Oton, Iloilo. Kag magluwas po no sa aton nga family food packs, may naka-standby man ang DSWD nga masobra sa 23,000 nga ready-to-eat food items sa Iloilo, Aklan, kag Antique, masobra sa 14,000 ka non-food items, kag may 3 million pesos nga standby fund man ang ato nga DSWD6 Paul. Ang importante nga bastante ang food packs, non-food items para sa mga residente nga maapektuhan kay may nakuha kita nga information na basta bago lang ginaton ng interview nati posible ang maapektuhan sa aton masobra 90,000 families no. So mo nang dapat gid nga panghandaan kag nagpanawagan gani ang OCD sang preemptive evacuation. Yes, correct na Paul no. Sa aton nga DSWD Paul no, every time nga magnubo ini sa 100,000 ang mga naka-standby nga family food packs, automatic Paul naga-request ini ang aton nga DSWD sa aton nga Cebu nga hub kung sa diino ang center or sa diin ini ginakuha no ang aton nga mga family food packs once no nga magbubuo na sa 100,000. Ini nga Paul no para nga mapasiguro naton no nga bisan magsunod-sunod pa man ang maglugtad no nga kalamidad wala man naton ginapangayo but kung magsunod-sunod Paul ang kalamidad like last year no sunod-sunod ang bagyo naton ready ang aton nga DSWD kag ang aton Paul nga Angels in Red Vest Paul no bisan gani Paul mga suba sini ginatabok nila lamang lang no nga makapadala or maka-augment sang aton man nga family food pack. So ang ini Paul no nga family food packs may mga canned goods ini siya nga mga sulod kag ang ari Paul isa diri Paul no ang ready to eat food item amo ini siya Paul ang ginahatag sa mga mas stranded sa mga pantalan naton nga hindi na bala kinahanglan pa Paul nga lutuon kundi ready na gid iniyakan kon. Kag hindi na mabudlayan ang aton nga mga kauturan samtang nagahulat kiti may mga stranded na kita nga mga kauturan subong kiti pag signal number 1 ang mga barko daan na ginapaano na napauntat na ina sila biyahe para man sa ilang safety. Yes, correct ina Paul. And by the way Paul, i-segue lang natin Paul no, ang number of schools naman niya nga nag-shift no sa alternative delivery mode buot silingon nag-cancel or nag-suspend sang ilang in-person classes. May ara kita Paul 1,800 schools all over Western Visayas nga nag-shift no sa alternative delivery mode bangod man sa Bagyo Basyang balaan naton po nga may ara kita nga lugar no diri sa Western Visayas nga tiyara sa signal number 1. So ini nga Paul para ma-ensure no according sa aton nga Department of Education para ma-ensure no nga safe ang aton nga mga estudyante kag aton man nga mga manunudlo. That's why nga nag-shift no sa alternative delivery mode either online classes o kon modular mode. May mga ti subong naka-adjust ng aton nga DepEd. Mati ano man no amo niyang nagtuhaw man sang pandemya kasi may an alternative learning ang aton nga mga kabataan kati mayo na nga pisar nga lain tiyempo maka may matun-an sila sa gihapon. Yes, amo nang hambal naton Paul no nga ang teknolohiya kung gamiton sang insakto dako gid ang mabulig sa aton no nakita naton in Paul during our pandemic kung sa diin ang mga manunudlo naton nag-adjust man Paul iba ni sa ila no hindi man na sa gid maggamit no sang technology sang laptop but because no sang COVID-19 pandemic kinahanglan nila no nga magtuon man para nga mapadayon ang pagtudlo nila sa mga estudyante nato. Kag even po ang mga international schools Paul nagagamit gid no sang online classes bisan diri kaya sa Pilipinas kung may gusto kaya nga mga kurso abi nga kwaon sa iban nga mga universidad abroad pwede gid because no sa bulig sang aton nga technology. So kita diri sa Western Visayas Paul nag-adapt man no nagagamit man kita sang technology may online classes man hindi lang sa DepEd but even mga universities naton online classes no kung especially kung may mga bagyo or kung magrikulang ang mga hulat klasihan. Yan may panugyan lang kita ko no sa mga estudyante nga kung may way klase, may mga assignment si ma'am, palihog lang kamo sa bata, hindi nyo napagpasabat kay sa mga nanay nyo, sa tatay nyo kaya maalam na si mama kag si papa niyo mo gid tandaan nyo kay kanugon sang
chansan nyo nga maka-learn ka mo. Yes, correct ina Paul. Amo lang always ginahaylo no sang ato nga Department of Education no sa mga ginikana nato no nga i-follow up kumbaga sila ang matudlo, hindi sila ang masabat no sa mga assignments sa kabataan nato. Ang dagari nato po sa una po pag pandemic no isa sa mga hurubato nila during graduation ti ikapila kanay tinanay ko no nagsabat tinanay ko no ang award ano kon ang tatay pero mayo man po kiti migiban man nga mga estudyante nga ti ginagamit din man no ang time nga ni para nga makatuon pero manami no nga i-remind naton ang mga kabataan naton nga kung nag-shift gani sa alternative delivery mode, hindi buot silingon wala klase. Buot silingon sini, may ara ka mo online classes or may ara ka mo nga modula, hindi niya, kumbaga, day off ninyo no, sa pag-eskwela. Okay. Yan, Madam Mugit, salamat. Report gikan sa DSWD kag sa Department of Education para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madam mga salamat, Marian Grace Araniata sa report sa sining pagpanghanda sa DSWD kag pila ka mga eskwelahan nga nag-shift no sa alternative delivery mode kay kinahanglan gyud nga mag-shift kay lain simpo. Ramuning mga nakita naton nga maayuman nga natabo. Kabalan mo kung nagsalig lang kita sa sa nakaanda naton sa tradisyonal nga pagtudlo basi damo gid ang nabudlayan nabilin nga mga kauturan ta sa pag-eskwela. Ti sa module dira mo makita do bulubudlay gid man no ang nangin sitwasyon sa mga kabataan pero sa ulihan naka-adjust man sila. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. This time magkakuha pagkikita sang report ang Department of Environment and Natural Resources may na-rescue ini silang pawikan sa isla sang Guimaras. Kautang detalye sa report ni Hope Doretsante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Mayong hapon. Mayong hapon po din Tabasco sa Department of Environment and Natural Resources Western Visayas pinaagi sa Provincial Environment and Natural Resources Office Guimaras ang pagpangapin sang pawikan kasunod sang ginpatigayon nga response activity. Madinalag-on nga na-rescue kag na-release pabalik sa dagat sa Nueva Valencia, Guimaras ang 69 ka Hawksbill sea turtle nga ginakabig nga critically endangered sandig sa International Union for Conservation of Nature. Sandig sa DNR Western Visayas ang mga buto sang pawikan una nga nadiskubrihan sa nga isa ka resort owner kag iya empleyado. Sa pag-usisa sa mga eksperto, 69 ang buhi, 19 ang unhatched eggs, kag siyam naman ang napatay. Pagkatapos ang documentation poll, gin-release no ang mga pawikan pabalik no sa dagat ang ila nga natural habitat o kung natural na pulian. Nagpangabay ang DNR 6 sa publiko nga i-report ang mga wildlife sightings sa ilang mga lugar kad ang illegal nga aktibidad agad nga mapangapinan para sa masunod nga henerasyon ang mga wildlife. Hope luyag naton mahibaluan ta na kita abi sa mga kauturan ta dira no ang pawikan dira sa area. Sandig sa report no sa DNR Western Visayas Paul ang Penra Guimaras nakabaton sang anonymous tip. And then sa ilang pag-usisa no ang pawikan at ang mga hatchlings no sang pawikan ang una nga na-discover sang isa ka resort owner kag iya empleyado. And right after no sang documentation kung sabihin na-discover na 69 lang ang buhi, 19 naman niya ang unhatched no kung wala nagbuto ng mga eggs samtang siyam no ka buto ang napatay. So after that no balik na sa dagat ining mga pawikan Paul. Nadumduman ko ni Abi Hope ang September sa barangay Ginamon mismo may nakita man kami dito nga pawikan no. So ano ni kadalain tiyempo or so nakita na to no do may trend ba lang kung lain tiyempo
dira sila nagaplastar abi sa higad baybay no. Basement sa natabo sa banwa sa Miag-ao iti nakit-an ini sila sa September 26 sa naglaslas ang Bagyo Opong. Actually, Paul, no, i-verify na natin with the Department of Environment and Natural Resources Office sa mga experts natin kung bala tuga ini sang malaing na tiempo. But ang ano kasi ang ano natin abi no nakita natin diri is ang province of Guimaras gudman madamo ina sa mga areas na protected no kag hindi lang man ang mga seascapes no and landscapes ang province of Guimaras but syempre because na bugana no sa natural resources ang probinsya considering nga it is an island province tigo more or less no may mga makitaan gid man kita nga mga hatchlings o kung mga pagbuto sang pawikan sa mga baybayon naton Pero dira. nami gid ako piti nagpahibalo sila sa natungdan Yes, sa kay ti may nabato na tip no ang DNR so that means no nga ang mga pumuluyo balaan na kung ano ang obrahon no sa tion nga may makit-an sila nga pawikan sa ila nga mga lugar. madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichando, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Nabatian no si Hope Tarichando sa report sa sining na sakwan nga mga pawikan nga na rescue man no sang aton nga Department of Environment and Natural Resources. Mga kabiyanan ng ibang magid nga mga balita pagtapo na to sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan ta ang aton mga kaibdanan sa technical side sa studio, Engineer Louie Kaitang sa transmitter, Mr. Jeffrey Botita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa para sa Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo